Dala na. Sila Dave. Ay, aray. Tinitingnan niya pa. Magbuhat ng kay Pante. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na atensyon ng Remis Garden, Teresa Ferrer and Family para sa biyaya ng buhay ni na Angelo Ivan Castillo, Princess Castillo, Ali Shantenko, para sa pagpasa sa medical exam ni Christian Paler, at para sa ikapapayapan ng kaluluwa ni Rufo Jr. and Sr., Dolores, Daprosa, Gloria, Jose, Jenny, Felisa, Celsa Galson, Cesar, Andy Badua, Almeda Corpus, Efren Tombo, Estrella Arbuladora, Leonora Roa, Raul, Sonia, Glorian, Eric, Jerome, Rebecca Ortiz, Apolonio Magtoto, Valentin, Consuelo, Abraham, Filipina Season, Ethel Ariano,
Leopoldo Calderon, Mamerto Malabute, Modesto Arlega, Juliana Arlega, Antonio, Sixto Cacho, Merlin Encisa, Conrado Espinosa Sr., Violeta Estoque, Rogelio Arabe, Rogelio Ocampo, Juliet Calam, Teodoro de la Rosa, Florentino Leonardo Felicidad Champenco, Jose Raul Macalino, Adelaida Pangan, Wilfredo Jose Pelobello, Fermina Lerdi, Ernesto Rosario Jornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bunda, Emiterio Batina, Adela Madraga, Maximino Paradero Sr., Elena Eugenio Antonio Tayabas, Rufina Baxen, Domingo Dantes, Teresita, Lani Patropes, Glenda, Ronnie, Marily, Elpidio, Catalino Coloso, LMDT Alfonso Heron at Ariel Torres. Hinihingi ng tawag ng kabanalan na suriin muna natin ang ating mga sarili bago tayo makitungo sa ibang tao. Sa ating kasalukuyang pamumuhay, kung saan tila sanay na tayong punahin ang lahat ng ating nakikita at narinig, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpigil at pagnilayan kung paano tayo dinadala ng ating kapabayaan patungo sa ating pansariling kasiraan. Ialay natin ang ating mga sarili sa misang ito at hilingin kay Jesucristo ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili na siyang maging pagkakakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Teresa of the Child Jesus Diocesan Church. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pagbuhat na alam. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo na sa ika-8 linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsampa sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hinihikayat tayo ni Sira na maging mahinahon sa pananalikat sapagkat ito ay sukatan ng tunay na pagkatao. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, sa pintas ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayo ay sa horno na susubo. Ang pagkatao sinumay, makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, makikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nakahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pablo sa mga taga-Korinto na ang tagumpay ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan. Kaya dapat silang umayon sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang paggawa para sa Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo tayong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapag sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon, walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayon hindi mo nakikita ang tahilan na sa iyong mata. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makikita kang mabuti. Sa gayon maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at hindi nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang instruction po sa akin ay basahin ang 3 pahinang sulat ng liham pastoral ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mahalaga po ito. Mapakinggan sana natin ito ng mabuti
Binabasa po ito sa lahat ng simbahan ngayong araw na ito at saka kagabi. Ano po? Pakinggan po natin. Nilabas po ito noong February 25, noong Biyernes. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Jesus naway sumaating lahat. Siya na nagsabi, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa paggunita natin ng araw ng EDSA People Power Revolution ngayong February 25, kung saan nanaig ang kapayapaan sa pagbawi ng ating kalayaan, kami ay muling nananawagan sa inyo. Ano man ang inyong kulay o katayuan sa lipunan. Batid naming hindi malinaw ang maraming bagay lalo na sa politika. Iba't iba ang ating pananaw at nakalulungkot ang kasalukuyang pagkahati-hati ng bansa dahil sa politika. Gayunpaman, nawa ang kapakanan ng lahat ang higit nating isaalang-alang. Igalang natin ang isa't isa. Huwag tayong padadala sa galit. Iwasan ang panghuhusga. Masigasig nating hanapin ang katotohanan. Gawin ang tama, iwaksi ang mali at masama. Marami sa atin ang nadidismaya sa salitang politika. Inaanyayahan tayo ni Papa Francisco tungo sa bagong pagpapahalaga sa politika bilang isang matayog na bukasyon. Ito ay isang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, sapagkat hangad nito ang kapakanan ng lahat. Tatakbo ba ang mundo kung walang politika? Tanong pa niya. Hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagsasaayos ng lipunan, ni ang papel ng pamahalaan. Nandito kami upang magbigay ng moral at espiritual na gabay, alinsunod sa aming misyon na magpahayag ng katotohanan mula sa pananampalataya. Papalapit na ang halalan, at nais naming ipaalala karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan ang malayang pagboto upang itaguyod ang kabutihan at kapakanan ng lahat. Subalit kami ay labis na nababahala sa mga hayagan at patagkong pagbabaluktot, pagmamanipula, pagkukubli, pagsusupil at pag-aabuso ng katotohanan tulad ng historical revisionism, pagbaluktot ng kasaysayan, paglipana ng fake news at false stories, disinformation, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o inventong kwento para impluwensyahan ang isip ng mga tao, pagtakpan ng katotohanan at manirang puri. May mga troll farms na nag-aasik ng virus ng kasinungalingan. Suriin natin ang ating mga sarili. Marahil, kasama rin tayo sa nagpapakalat ng virus ng kasinungalingan na mabilis kumalat at pinamamandid ang ating konsensya. Pinaparalisa ang kakayahang kilalanin ang Diyos at igalang ang kabutihan at katotohanan. Hindi natin namamalayan, mayroon ding pandemya ng kasinungalingan, lalo na sa panahong ito ng social media. Seryoso ang bagay na ito. Sa sulat na ito ay wala kaming pinapanigan kundi ang katotohanan. Nais lamang naming magbigay ng babala tungkol sa tahasang pagbabaluktot ng kasaysayan tungkol sa martial law at EDSA People Power Revolution. Noong 1986, ilan sa mga nakatatandang obispo ay bahagi na ng CBCP. Nagpalabas kami ng post-election statement noong February 13, 1986 tungkol sa malawakang pandaraya sa eleksyon, sistematikong pag-agaw ng karapatan sa pagboto, talamak na pagbibili ng mga boto, pamiminsala ng election returns, pananakot, terorismo, at pagpatay. At ayon sa nasabing statement, ang isang gobyerno na pandaraya ang paraan ng pagkuha ng o pananatili sa kapangyarihan ay walang basihang moral. Kaya hinimok namin kayo na magsuri, magdesisyon, at kumilos. See, judge, and act. Nilinaw din namin na ang pagkilos na nararapat ay hindi sa paraang marahas, kundi mapayapa. Ganun nga ang nangyari. Ang taong bayan, ang NAMPREL, ang COMELEC computer technicians, ang mga pool officials, mga registrars, teachers, at government workers, milyong-milyong mga ordinaryong botante, kasama ng mga pari at madre, ang Radio Veritas, at iba pang mga media ay mapayapang kumilos. Hindi na nila nasikmura ang tahasang panlinlang at pandaraya. Sinunod ng mga tao kasama na ang official sa batasan, ang military mga COMELEC officials, ang kanilang konsensya. At ang mga pangyayari ay humantong sa EDSA. Hindi namin invento ang makasaysayang pangyayari sa EDSA.
na isang bunga ng pakikipagkapatiran at pananampalataya. Naging bahagi lang kami nito. Kasama kayo. Nasaksihan ninyo ito at ng buong mundo at kinilala sa daigdig bilang people power. Ang mapayapang revolusyon ay hindi gawa ng isang tao, partido o kulay. Ito ay tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Marami sa aming mga obispo ang nakasaksi sa kalupitan at karahasan ng martial law. At hanggang ngayon ay dokumentado ang mga paglabag sa karapatan, ang mga biktima, ang korupsyon, ang napakalaking utang ng bayan na nagpalubog ng ekonomiya, bunga ng pamahalaang diktador. Muli, hindi namin ito inimbento. Ito'y nakatala sa ating kasaysayan. Nakababahala lamang ang pagbabaluktot ng kasaysayan at tila pagbura ng ating alaala sa pamamagitan ng paghasik ng mga maling kwento at kasinungalingan. Mapanganib ito sapagkat ito'y paglason sa ating kamalayan at pagwasak ng mga pundasyong moral ng mga institusyon. Ang magwalang bahala sa katotohanan ay makapipinsala sa atin sapagkat ang pundasyon ng mabuting lipunan at responsableng pamamahala ay ang katotohanan. Papayagan ba natin na kasinungalingan ang ituturo sa ating mga kabataan at sa paaralan? Na kasinungalingan ang magiging batayan ng mga batas at pagpapatupad nito? Ano ang mangyayari sa isang pamilya o lipunan na hindi nakabatay sa katotohanan? Mga kapatid, manindigan tayo sa katotohanan. Tandaan po natin, ang kabutihang hiwalay sa katotohanan ay pagbabalat kayo. Ang paglingkod na hindi ayon sa katotohanan ay maaaring panggagamit lamang. Walang hustisya kung walang katotohanan. Maging ang pag-ibig, kung hindi nakabatay sa katotohanan, ay sentimento lamang. Ang isang eleksyon o anumang proseso na hindi makatotohanan ay pandilin lang at hindi mapagkakatiwalaan. Magkakatambal ang katotohanan at kalayaan. Kapag pinaglalaroan ng katotohanan, pinaglalaroan din ang ating kalayaan. Ang pagbaliwala ng katotohanan ay pagbaliwala din ng tungkuling managot o accountability. Masusod po ba natin ang korupsyon kung walang katotohanan? Kailangan handa rin tayong harapin ang katotohanan patungkol sa ating mga sarili. Kaya po, at dahil rin sa darating na eleksyon, nananawagan kami sa inyo, mga kapatid, lalo na sa ating mga kabataan, na suriing mabuti ang mga nangyayari patungkol sa pagtataguyod natin ng mga katotohanan at makatarungang lipunan. Mag-usap-usap at mag-aninaw kayo. Pakinggan ang inyong konsensya. Kayo rin ang magdesisyon. Nagtitiwala kami sa inyong kakayahang makita ang katotohanan, ang tama at mabuti. Pareho naman nating inaasam ang kapakanan ng lahat. At ayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus, tahakin natin ang daan ng katotohanan, kabutihan, katarungan at kapayapaan, hindi ng dahas, paghihiganti o kasamaan. Mga kapatid, huwag sana tayong sumuko sa paghahanap at pagtatanggol ng katotohanan sa pamamagitan ng rason at pananampalataya, sa sama-samang pagninilay, pag-uusap, pagdarasal at pagkilos. Manalig tayo at matyaga nating daigin ng mabuti ang masama. Nawa ang katotohanan ang magbuklod sa ating lahat. Patagpuan sana natin ang katotohanan na walang iba kundi si Jesus, na siya ring daan at buhay. At kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hilingin natin ang mga panalangin at pagsanggalang ng ating mahal na ina, Reyna ng Kapayapaan. Naway basbasan ng buong may kapal ng ating pagsumikap na manaig ang katotohanan at kabutihan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, nilagdaan ni Bishop Pablo Virgilio David, obispo ng Caloocan, Pangulo ng CPCP. Magsitayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayang nilibig, inayos sa kanrona ng mga yumaong,
nang may 3 araw na buhay na magulo, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang parito at kukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa bawat panalangin ng ating tutugon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming mga Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa paglago ng bawat nilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tulungan ng mga doktor, nurse at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Huwag nawa kami magkaroon ng talaan ng masamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaong. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sama rin natin ang bansang Ukraine at ganun din ang bansang Russia. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at katotohanan na siyang handog mo sa mundo nung isinilang si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain
ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtataksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsusubo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilog mo ito upang yung mamalas sa aming pagkatawang gilid mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatanging mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang malaw ay nagpanumbalik na muli sa amin ang iyong kasiyahan ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nang ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyaw ng papulit sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ng Espiritu ng banal na mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiisang kusang loob na maghihandog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagit at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagit at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak na tinialay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming nahinlay ng pagkasang sila'y muling mabubuhay, ganyan din lahat ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalilugan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa ng Mahalaga ring Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose na tapat na esposo, kay Isa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunuan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na mapakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinanalika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Paglaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na tinig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sumandali. Magandang umaga po. Maghaharap po tayo ng sunog sala mamayang hapon pagkatapos po ng ating banal na misa. Maaari po natin dalhin ang ating mga nabastasan na mga palaspas noong nakaraang taon. Yun lamang po at maraming salamat. Sa Miyerkules ay Miyerkules ng Abu po, simula ng ating Kwaresma. Ang panawagan sa ating tuwing Miyerkules ng Abu at Biyernes Santo ay mag-fasting at abstinence. Ano po, yun po ay hindi pagkain ng karne at saka 2 beses lang kumain sa buong maghapon. Ano po, 2 beses lang po yun sa buong taon. Miyerkules ng Abu at saka Biyernes Santo. Hindi po tayo papayat ng ganun. Kaya sana ay makapagsakripisyo tayo. Pero lahat po ng Biyernes ng Kwaresma, inaanyayahan tayo mag-abstain, wag kumain ng karne. Yun lang po ang instruction sa atin. At sana sundin natin yung 3 haligi ng Kwaresma, pagpa-fasting at abstinence, syempre, at saka yung prayer at almsgiving. Maglimos tayo, magdasal, at magsakripisyo. 3 bagay yon, disiplina sa panahon ng Kwaresma. Sa Martes, March 1, tinatawag po itong Mardi Gras or Fat Tuesday. Pwede tayong kumain ng karne noon bago pumasok ng panahon ng Kwaresma. Sa panahon ng Kwaresma, wala tayong Alleluia at wala tayong papuri. Ano po, depende po yan sa darating na solemnity. Pero sa lahat ng misa, generally, mula Linggo hanggang sa mga susunod na araw, ay bibitawan muna natin ang pagkanta nun sa pagpasok ng panahon ng Kwaresma. Mayroon po kaming binibentang kalendaryo, pakapos nyo kung bumili. Ano po, para po sa pondo ng shrine. Sana maubos namin yun hanggang October. Grabe naman kalendaryo yun pa. Magsitayo na po tayong lahat at magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, buhay at biyaya araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mayubo kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang di malirik na kapayapaan ng sama ang lumihap sa inyo sa pamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan at katotohanan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.